Hi. Hello. Ngayon po, dapat tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ito na sa versikulo 1:14. Ano nga natin sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag naman mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa biyaya? Ngayon po, dahil po ngayon panahon na ng biyaya, ang kaligtasan po kasi, hindi po yan galing sa kung ano man ang ginawa nating kabutihan sa kapwa. Kundi, yung kabutihan ginagawa natin sa kapwa, yun ay resulta na lang ng pagkaligtas natin. Kung baga, produkto na lang po yan. Kung tawagin tayo ng Diyos, iba-ibang pamamaraan sa pamamagitan ng panangaral ng salita ng Diyos na tinanggap natin at binago tayo at tayo nagsisi at tatalik loob sa Diyos. Ito po yung biyayang nasumpungan natin. Ngayon, dahil nga sa biyayang yan ay pinagkalog tayo na galing sa kalagayan na isang marumi, pagkasalanan, binago, pinagsisi at pinagtalik loob sa Diyos at naging, kumbaga dati ang tawag sa atin yan, alipin, ngayon tinatawag na tayo mga anak. Isang biyaya po yan na pinagkalog sa atin. Ang tanong, nung tayo ba'y nagsisi na, nagbalik loob sa Diyos, ipagpapatuloy pa ba natin ang mga ginagawa nating paglaban o pagkakasala? Sabi nga, huwag na huwag nangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa rin? Kasi po, kapag sinabing patay na sa kasalanan, ibig sabihin, hindi na nagpapatuloy. Kung putol na yung paggawa ng pagkakasala. Dahil umiiral na po yung biyaya na yung na dapat tayo nabubuhay. Sabi nito, kung hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga lahat na nangabautismohan kay Kristo, ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Kasi po ang bautismo, ganito po yun. Iniugnay ang bautismo sa kamatayan ni Kristo. Hindi ba sa oras na hawakan ang ating ulo, pinahihiga o inilulubog sa tubig, yan ay bautismo ng tubig. Kung sa ating sa spiritual na bautismo, ang tawag dyan, yung tubig na nanggagaling sa ating mga mata, na tumutulo, tanda ng pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos. Yan po ang maglilinis sa atin. Kasi po minsan, nagiging ritual na lang yung bautismo sa tubig. Kasi kahit ilang beses mo sa nilubog, kung sumarong pa rin, kung sabungiro pa rin, kung manginginom pa rin ang alak, hindi po yan dapat maging batayan. Kundi ang isang, sabi nga, pagsisisi ng isang tao, sumpat pangako mula sa isang malinis na buti. Kaya iniugnay po sa kamatayan ni Kristo. Dahil po, yung dati nating pagkatao, iniwawanis natin na nung mamatay si Kristo, dapat kasama na rin napako yung dati nating pagkatao. At ngayon, nung mabuhay na muli si Kristo sa mga patay, tayo naman ay magiging isang panibagong buhay na kung saan hindi na ikaw yung dating ganito, kundi dahil tinatawag na tayo ni Kristo, isa na tayong bagong nilalang. Kaya nga po, iniuwangis yung dati nating pagkatao para maputol yun na kasama ng napako doon sa cross. Namatay na yung dati nating pagkatao at ngayon ang pinabubuhay natin ngayon. Yung buhay na kasama si Kristo. Tayo na nangalibig, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na magulit sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo magsisilangkat sa panibagong buhay. Yun po ang dapat. Mas maigi pa yung dati makasalanan tayo noon, nung tinanggap natin ang aral o salita ng Diyos, binago tayo at pinagsisi, tinatawad tayo ng Diyos at pinagbalik loob sa Kanya. Dapat po, ang attitude natin, binago na rin natin. Na kung dati noon, kapag nagagalit tayo,
Hanggang kamatayan, hindi ko siya patatawarin. Pero nung binago na tayo, sa oras na magagalit tayo, mayroon ng limitasyon. Dahil alam natin yung araw na tinuro ng ating dakilang Panginoon. Kung tayo manikangay magagalit, huwag ninyong kalulubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, habang naririyan pa, pwede pa natin kausapin ang ating kapwa para tayo'y magkausap ng sarili na magpatawaran, gawin na natin. Hindi na kagaya dati ang ginagawa natin noon. Na kapag umiiral ang galit, hanggang kamatayan, hindi magagawa ang pagpapatawad. Kung nagagawa nga. Kaya po, kung itinan po natin, ang pagiging bagong pagkatao ay isang halimbawa na kung saan tinuturuan po tayo dito na dapat ang nilalakaran natin maka-spiritual na pamumuhay na. Na kung dati noon, makalamang, pagkasanlibutan, papunta sa isang bagay na kahindik-hindik na kaparusahan. Pero pagdating po sa aral ng pagpapatawad, dapat po sa oras na tayo binago na ni Kristo ang ating pamumuhay, ang ating pagkatao, dapat po umaayon na rin sa mga aral at turo ni Kristo. Marunong na tayong magpatawad, marunong na tayong magpakumbaba, kumbaga nawawala na yung kataasan, sa halip na umiiral na yung kita ng lamang, ang umiiral na sa atin ang spiritual na pamumuhay na walang iba. Doon na tayo nabubuhay kasama ni Kristo. Kung dati noon, masama ang ugali natin, naninira tayo ng kapwa, kung binago tayo ni Kristo, dapat mahal na mahal natin ang ating mga kapwa. Ayaw na natin silang mapagsalitaan man lamang ng kasama. Kung makarinig ng masama mula sa atin, kung ayaw man lamang natin tuwahayin sila, kundi marunong na tayo magpatawad sa ating kapwa. Yan po yung tinatawag na lumalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo na ay naging kalakip niya, dahil sa kawamisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayong din naman tayo dahil sa kawamisan ng kanyang pagtabuhay na magpulit. Kaya po, kumbaga, nagkakaroon po ng pagbabago sa ating pagkatao. Kasi po, kasama na dapat namatay yung dati nating pagkatao sa kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yung buhay na ginabubuhay niya ngayon, yun na yung ikinabubuhay natin. Mapagpatawad na, marunong ng magpahalaga sa kapwa, marunong ng uminig, pinaiiral na ang pag-ibig. Kumbaga sa bagay na yan, dapat po yun na yung ginagawa natin. Kaya nalalaman natin na kung ating datihang pagkatao ay kalakip niyang nabato sa krus, upang ang katawang salarin ay mag-iba. At ang sa gayon, huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya po ulitin na po natin, ang kamatayan ni Kristo, hindi po siya parang kwento lang na sinubo siya dito para mamatay, pagkatapos doon para mabuhay magulit-balik na naman sa Ama. Hindi po yung kwento lang. Kundi may kahulugan po yan sa bawat isa na inilalakit natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang sinugo na bugtong na anak ng Diyos na walang bat at ating dakilang Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin po niya, iwinawanis doon sa kamatayan ni Kristo ang ating pagkatao na dapat, pagamat nauna siyang namatay sa krus, hindi pa tayo sinisilang, pero sa oras na nanaig yung pananampalataya, inilalakit natin ang ating sarili na kasama na rin doon sa napako. Nabago, napatawad, at ngayon itinuturing na tayong isang bagong nilalang. Kaya tininan po natin dito, si Kristo na bako sa krus, tanda ng ating pagiging isang makasalanan. Kasama po tayo doon sa kanyang sinabihan na idinalangin sa kanyang Ama. Sa unang talabra na sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kung saan,
Kung ang ating dakilang Panginoon ay sumigaw, lahat ng mga nagkasala na walang alam, kaya hindi pa bukas ang pag-iisip, kasama na po tayo sa dinipahan ng hiningi ng tawad ng ating dakilang Panginoon sa Kanya. Kasama na po doon yung mga hindi alam ang Kanyang ginagawa. Pero sa oras po na alam na natin at itinuloy pa natin at nagkasala ulit tayo, hindi na po yan sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan. Sapagkat kung sinasabi ninyo ang inyong mga pagkakasala, wala nang natitirang hain pa patungkol sa mga kasalanan. Maliban sa nagaan na walang iba ang pag-alay ng ating dakilan. Ibig sabihin, wala nang second chance. Tayo ay malinis na sa pamamagitan ng salitang sinalita ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagkakasala, sa oras na ang Ebanghelyo ay ating nilayan, inilalagay natin sa ating isip, nililinisan po tayo ng Ebanghelyo. Ito po yung nagtutuwid-ulit sa atin upang masunod natin yung kalooban ni Kristo na walang iba, yung pagpapasakop sa Kanya. Kaya po, kung titingnan po natin dito, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kung inilalakip natin ang ating sarili sa kamatayan ni Kristo, ligtas na tayo sa kasalanan. Paano mo gagawin nyo? Sa pamamagitan ng pananalig. Mayroon po kasi panaliwanag yung pananalig. Pero sabi dito, ang pananampalataya ay pananalig o paniniwala o pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakita si Kristo kung nasaksihan man ang kanyang ginawa. Pero inilalakip natin sa pamamagitan ng pananampalataya na dapat putol na rin yung dati nating pagkatao. At ang buhay na pinabubuhay natin ngayon kasama na ni Kristo bago ng nilalang. Kumbaga, yung pananampalataya natin, sinasama natin doon, nakasama na tayo doon sa pinatawad ng Diyos. Unlike yung dati, na kapag nagkasala ang tao, ito yung punishment. May mga palatuntunan, may mga katulan. Kumuha ka ng turo, kung anong hayop na buhay na pinataba, ibibigay mo doon sa mga libita para sunugin. Kumbaga, bawat pagkakasala, may kahatulan. Pero sa panahon ni Kristo, hindi na nauna na yung pag-aalay patungkol sa kasalanan na walang iba yung buhay ng ating dakilang Panginoon. Bago ang tao ay sinilang, katulad natin, na katagawa ng pagkakasala, ilalakip lang natin ang ating sarili doon sa kamatayan ginawa ni Kristo. Ang tawag po doon, pananampalataya. Kaya iuugnay po natin yun. Nakasama niya tayong dinipahan. Pagamat 2,000 years lang nakalipas, pero dinipahan na tayo, hindi pa tayo sinisilang. Kapag inilakip po natin yung pananampalataya po ang tawag doon. Sabi nito, katapat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayong nangabubuhay naman tayong kalakip niya. Kaya dapat po may kasamang paniniwala. Hindi lang yung sabi-sabi, hindi lang yung kwento. Dapat ilalagay natin ang ating sarili na naniniwala tayo na nagtitiwala tayo sa ating dakilang Panginoon. Na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-ulit sa mga patay ay hindi mamamatay. Ibig sabihin, yung bago natin pagkatao natin ngayon, katulad na rin ni Kristo na walang kamatayan. Kasi nung nabuhay na mag-ulit sa mga patay, nandun na siya nakaluklok sa kanan ng Diyos. At dapat ang ikinabubuhay na natin ngayon, kung tayo'y binago, dapat papunta na rin sa buhay na walang hanggan. Yun na yung direksyon natin. Papartisin na lang natin. Mahirap, pero sabi nga, nagagawa natin ng perfection kapag palagi natin ginagawa. Ganun po yun. Sabi dito, sapagkat ang kamatayan ay pinamatay niya ay kanyang ipinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang pinabuhay ay kanyang ipinabubuhay sa Diyos. Dapat ganun din po tayo. Nung namatay na ang dati nating pagkatao, bunga ng kasalanan, dapat nung binago tayo at nung mabuhay na mag-ulit si Kristo,
Kristo, nilalakip naman natin ang ating pagkatao sa panibagong buhay na kasama ng Diyos. Dapat ang nilalakaran natin kalooban ng Diyos. Hindi na yung sarili nating kalooban. Paano mo natin yung gagawin? Halimbawa araw ng pagsamba, malakas ang hangin, maulan. Kapag nagdesisyon tayo na sunod ang sarili nating kalooban, kapag natakot ka sa ulan, natakot ka sa hangin, hindi ka pupunta sa templo. Pero sa oras na umiral ang kalooban ni Kristo o ang kalooban ng Diyos, walang ulan dyan, walang hangin, pupunta ka at dadako, hindi mapipigilan ng araw ng pagsamba. Ganun po ang kalooban ng Diyos. Pero kung sarili natin kalooban, iiral po yung sarili natin. Na baka nauuna pa yung isip natin na baka mapahamak ako dyan sa daan. Anong mangyari sa akin yan? Pero yung kalooban niya ng Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Gawin natin priority ang Diyos. Dapat po yun ang ginagawa natin. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit, mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Dapat po, ang namumuhay na natin ngayon, patay na tayo sa kasalanan. Putol na yung ginagawa natin pagkakasala. Dapat, ang ibinabubuhay natin ngayon, bunga ng biyayang kaligtasan na tinanggap natin nung tayo ay patawarin ng Diyos. Huwag nga maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsusunod sa kanyang mga pita. Dapat hindi na po naghahari yung kasalanan ng ating katawang may kamatayan. Kumbaga, ang ating tungkulin ngayon sa paglilingkod sa kapwa, hindi na tinitingnan natin yung na umiiral yung takot, kaba, o ano pa man na bagay na pag-aalinlangan, kundi kung ano yung pinagkaloob ng Diyos na siya dapat natin sundan. Kasi po minsan, kapag umiral po ang pita ng laman, hindi po talaga tayo magkakasaktan. Dapat spiritual na pamumuhay na ipinamumuhay natin. Hindi na yung udyog, yung pita ng laman, o masamang nasa, o masamang pag-iisip, kundi pag-ibig na umiiral sa atin. Lalong-lalong na yung pakikitungo natin sa ating kapwa. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan ng pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng mga buhay sa mga patay. At ang kanyang yung mga sangkap at pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Dapat yun na po yung pinapamuhay natin. Na nabubuhay tayo na pinakakasangkapan ng Diyos. Na kumbaga, ginagawa natin ang para tayong instrumento na hindi kikilos na ipalaganap ang salita ng Diyos kung hindi ka gagamitin na magsalita dyan sa unahan. Paano iiral ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay at tulungan ang iyong kapwa? Kaya ay bunga na lang ng pagkaligtas na kung saan gumagawa tayo, nagdidiskarda tayo, nagmamagnetismo tayo, tumutulong tayo sa may karamdaman dahil nagiging kasangkapan tayo, instrumento tayo para yung kapangyarihan na dumaloy sa ating mga kamay patarating doon sa mga tao na yung mga karamdaman. Pero dapat ang pinamumuhay natin dito, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ito po ang pagkakaiba noon at ngayon. Noon, nag-aari ang kasalanan dahil po sa tinatawag na paglabag. Kaya bawat pagkakasala may tinatawag na paglabag. At bawat paglabag may aalay ng ipagkakaloob para matubos ang pagkakasala. Ngayon po iba na. Nabubuhay tayo ayon sa biyaya. Na kung saan hindi na katulad ng dati na kapag nagkasala, paghahanap ka pa ng iaalay. Kundi, nabubuhay na tayo sa biyaya. Kaya, pahalagahan natin ang ating sarili kung tayo ay bahagi ng tinatawag na kasangkapan para dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Yung biyaya na yan na nagana sa bawat isa sa atin. Huwag natin iisipin, huwag natin babaliwalain
yan po ay mawala sa atin. Alam natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kapag tayo po ay nabubuhay sa kalooban ng Espiritu Santo, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Kundi nasa ilalim tayo ng pagpapala ng Diyos o ng kanyang biyaya. Kaya minsan, magtataka tayo. Ginawasan lang natin, mayroon lang tayong ginawa sa pasyente, minsan gumagaling sila. Yun po ang tinatawag na biyaya. Kapag ginagamit natin ng ating sarili, na pinakakasangkapan ng Diyos upang daluyan ng kanyang kapangyarihan, tunay nga po mas lalong mananagana ang biyaya. Kaya po, sa mga nasa ilalim ng kautusan, yun po, kapag lumabas, ang tawag doon kasalanan. Pero sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi na po siya sakop ng kautusan. Sa pagkatuwid, ang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nabubuhay sa biyaya. Hindi na po ibigyan kung magkamali ng tayo o hindi makasunod ang kalooban ng Diyos. Ang pinakakalaban na kasi natin yan, hindi na yung Diyos, kundi ang sarili nating buhay, lalo-lalo na kung hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kasi po, sabi nga, noon, sinulat ang mga kautusan sa tapyas na bato. Sabi ng ating dakilang Panginoon sa mga huling panahon, hindi ko na isusulat ang ating mga kautusan sa mga tapyas na bato. Kundi, ilalagay ko na sa kanilang mga puso, sa kanilang pusong laman, at isusulat ko sa kanilang pag-iisip na ako ang Panginoon. Ibig sabihin niyan, ang pinakakautusan natin, walang iba, ang biyayang ipinagtalo tayo na tayo'y naging isang kasangkapan, pinakikinabangan ng Diyos, na kung saan dumadaloy sa atin at ginagamit tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para ang kalooban ng Diyos ay masunod natin. Hindi na po tayo sakop niya sa ilalim ng kautusan. Kaya may pagkakaiba po yung noon at ngayon. Noon, sa kautusan pa nakabakay lahat. Ngayon, sa biyaya na. Hindi ko na tayo nabubuhay. Na walang iba, ang kalooban tayo ng Diyos, masunod natin ang kanyang kalooban, at magpatuloy tayo na makahikayat pa ng maraming tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo na makapagbalik loob sa Diyos. Kaya dapat ang biyaya nananagana, hindi lang yung sinasarili natin, kundi isinishare natin sa ating kapwa. Para sila rin ng mga makasalanan, magsisiring at magbalik loob sa Diyos. Kumbaga ngayon, pangkalahatan, dati noon individual. Ngayon, may magagawa na tayo para mabago ang ating kapwa. Bahagi na ng aral mula sa salita ng Diyos para magsisi sila at magbalik loob sa Diyos. Siguro kung dito na lang ang ating pakikitali sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At talaga ng ating mga kaibigan, karaingan, ibulong po natin yan sa Diyos at hilingin natin ang kanyang pagkakaloob ng gumaan ang ating pakiramdam. Nanaway mabuhay tayo sa ayon sa kanyang kalooban. Hanggang dito ako, salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.